Hi po. Balik po tayo dun sa mga meron pa rin mga hand, foot, and mouth disease. Kasi nga ngayon po, di ba? Ang dami pa rin may hand, foot, and mouth disease. Very contagious talaga yung hand, foot, and mouth disease. Inuulit ko po, yung virus ay galing sa laway nung bata. So, kapag yung laway niya, nahawakan mo, na-ingest mo, nakain mo, ha? May virus po dun sa laway niya. Minsan pag inuubo din siya, pwedeng ma-inhale yung virus ng hand, foot, and mouth disease. Tapos po yung tae ng batang may hand, foot, and mouth disease ay may virus dun po. Kaya kapag nililinis nyo yung tae niya, magugus kayo na mabuti ng kamay. Meron akong nabasa na yung virus ng hand, foot, and mouth disease minsan nasa tae ng bata na nagka-hand, foot, and mouth disease for 3 months. Biruin mo, 3 months. Nagsished siya ng virus sa tae niya. O kaya siguro marami ngang may hand, foot, and mouth disease. Ayan. Pero ang discussion pala natin ngayon po, yung mga may hand, foot, and mouth disease. Kasi Makati po talaga yun. Makati siya. Kasi nga, yung cetirizine na ibibigay na para sa kate, babawasan lang po yung kate. Hindi niya tatanggalin totally po yung kate. Makati po talaga yun kasi viral exanthem po kasi yun. So lumalabas kasi siya sa balat. Makangati talaga yun. So parang bulutong. So kasama talaga yun sa dilemma natin kapag ka nagka-hand, foot, and mouth disease. Makati talaga siya. At mababawasan lang ng cetirizine pero makati pa rin talaga siya. So ang ina-advise, pwedeng maligo ng mild soap, umaga at gabi. Siyempre, kapag hindi ka naligo, mas lalo kang mangangati. Diba? Ano pa ba? Makati talaga siya. So, ang ibig ko sabihin po sa vlog na ito, kailangan malinis lagi yung mga kamay nyo. Huwag nyo pong i-scratch yung mga skin lesion, yung mga parang vesicle-like, mga ano sa balat nyo. Kasi po yun, pagka nagsugat, nakakita na kasi ako ng pasyenteng gano'n eh. Nagsugat, nagnana po yung mga lesion kasi talagang kinamot-kamot, talaga nagnana. At kailangan pang bigyan ng antibiotic kasi nagkaroon ng secondary bacterial infection. So, yun, kapag ka nagnana, pwede magkaroon ng secondary bacterial infection, pwede magka-bacterial sepsis yung pasyente. Kaya wag na wag po yun kakamutin kasi magnanana. So yung hand, foot, and mouth disease, pwedeng mag-antibiotic or mag-antibacterial kapag yung mga skin lesion niya ay nagnanana. Siyempre, dapat lilinisin talaga, maliligo talaga yun at kailangan talagang linisin po yun para hindi kamutin, para hindi mag-infect. Ha? Yun lang po, share ko lang po itong vlog. Thank you for listening and watching.